Nasa linya na. Pwede natin ipasok. Okay, si Undersecretary Seferino Rodolfo, Industry Development and Investment Promotions Group ng DTI. Yusek Peri, magandang umaga po. Consumer at iba pa Hello, sa good Super morning, Radio Joel DZBB and, at Double B TV. Consumer Connect. Ang bahagi ayan, ito ayan. ay hatid Opo. sa inyo ng Department of Trade and Sorry Industry. Yusek na may napindot po ako rito. Good morning, Yusek. Good morning po sa inyo Yusek. Opo. Good morning, Joel. Good morning, Director Che. Medyo may konting yabang si Director She dahil marami daw kayo ibibida sa amin. Mga accomplishments po ng DTI nitong iiwanan nating taong 2024. Medyo sinuwerte talaga tayo dahil talaga naman nagtrabaho ng gusto hindi lang ang DTI pero ang buong bansa at ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno para ho halimbawa dito sa ating Board of Investments, Joel, na-reach natin ang highest ever investment approval natin in our 57-year history. Nakakuha ho tayo ng 1.62 trillion worth of investment approvals in 2024. Okay. This ang comparison ho nito nung last year 2023 nakakuha ho tayo ng 1.26 trillion pesos. So, yung last year ho, highest ever in our 56-year history. Tapos this year naman, na-top pa natin yon by 28% more. Kaya highest ever naman in our 57-year history. Wow. Pero Yusek Peri, kasi syempre yung mga pessimist, yung ang tingin dito ay approval pa lang yan. Hindi naman magkakatotoo lahat-lahat yan. Usually pagka binigyan, halimbawa yan, sinasabi niya 1.62 trillion investment approval ang ating nakamit nitong iiwanan nating taong 2024. 100% ba natutuloy ito, Yusek Peri? Joel, at saka sa ating mga tagapakinig, 80% ng mga nagre-register sa BOI natutuloy. So, nagtuloy-tuloy hanggang implementation. Meron lang siyang lag. No, itong halimbawa sinasabi nating 1.62 trillion. Ang maganda ho dito, ito yung mga investment sa mga sektor na talagang magta-transform ng ating economy. Mm-hmm. Ang nangunguna ho dito yung renewable energy. Kung maaalala ho ng ating mga tagapakinig noong 2022 nung unang pumasok ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr., isa sa mga prioritize niya talaga kasi kitang-kita naman natin na ang laki ng importation natin ng oil saka dependence natin on oil. Kaya sabi niya talagang dapat mag-renewable energy na tayo. Kaya niliberalize natin yung foreign equity pagdating sa renewable energy. At yun ho ang nagda-drive ngayon ng investment. Ngayon, kaya natin sinasabi ito, kasi pag sinasabi natin na matutuloy ba yan, nakikita ho natin may mga ginagawa na sila. Pag sinabi ho natin in-approve na natin investment, may mga ginagawa na silang actual and tangible things na sinasabi natin na tuloy-tuloy naman ito. Kaya lang, syempre, pagka nagtayo ka ng renewable energy project, depende yan. Kung solar power project, aabot lang ho ito ng 2 years, tuloy na yan. Nandiyan na, makikita na natin. Isang ehemplo nito, hindi nyo natatanong, halimbawa, yung napabalita na biggest inland solar power project in the world, dito ho tinatayo sa Pilipinas. Talaga? San lugar dito sa Pilipinas, Yusek Peri? Joel, dito ho ito sa Nueva Ecija at saka sa Bulacan. At saka ang nagtatayo ho nito, si Manny Pangilinan, yun ang ating MGen, yung sa Meralco. Mm-hmm. Tapos, meron ho siyang foreign investment partner, yung tinatawag nating Actis of United Kingdom. So ito, nalikop na niyan, meron na siyang land, 3,500 hectares, meron na ho siyang mga contractors, talagang tinatayo na ho yan. So, yung sinasabi natin... Ang tanong dito, Yusek Peri, mapapababa ba nito ang singil sa kuryente? Eventually bababa ho yung singil sa kuryente dahil pagdating ho sa renewable energy, ang bilis ng development ng technology at saka ang bilis ng pagbaba ng
mga investment cost on a per mega and on a per kilowatt hour basis. So, maganda ho ang takbo pagka tumaya tayo dito sa renewable energy. Tsaka maganda ho dito, ang Pilipinas, dati ho, di ba sinasabi natin, archipelagic tayo. So, kaya sinasabi nila, napakamahal ng logistics cost sa atin kasi ang dami nating isla. Tapos sinasabi pa nila, nasa Pacific Ring of Fire tayo. Kaya yung ating sinasabi nila, medyo prone tayo sa mga earthquake, volcanic eruption. Pero ito naman kung yung mga factors ngayon na nakikita natin na nagiging positive advantages for us pagdating sa renewable energy. Dahil halimbawa sa lugar natin, archipelagic setup, marami ho tayong lugar na pwede nating pagtayuan halimbawa ng ating mga solar power project. Pagka ho sinabi natin na halimbawa ho yung ating mga nasa Pacific Ring of Fire ho tayo, ibig sabihin ho, highly mineralized to ang Pilipinas. Marami ho tayong mga tinatawag na mga green metal na kailangan ngayon ng mundo para sa pagkakaroon ng mga batteries for electric vehicles, for renewable energy. So, tamang-tama lang ho ngayon para sa Pilipinas. I think it's really our time to shine. Yun yung sinasabi natin. Director siya. So sir, itatanong ko sa kanya, no, yung tinanong mo sa akin. Kasi baka mamaya mali pala ako ng sinabi. No? Ano ba yun? So may mga nakikita po ba tayong mga emerging industries o negosyo na dapat bigyan ng focus natin para sa ating international trade and also investments na rin? Siguro nabanggit ni Yusek Perry yung renewable energy. Aside from renewable energy, ano pa ba ang pwede nating pasukin negosyo at makipag-partner tayo sa ibang bansa? Joel saka Director Che. So aside from renewable energy, malaking bagay ko ngayon sa atin, yung nabanggit ko kanina, medyo napasadahan natin, mining and mineral processing. Uy. Hindi nyo talaga hong mukhang malaking pera yan we are sitting on a gold mine. No? Ganito, kung halimbawa si Indonesia, malaki ho ang mga FDIs na nakukuha niya ngayon from mineral processing. Tayo ho, nagsisimula pa lang tayong mag-process ng ating mineral. Ang pinakamalaki ho nating tinatayaan ngayon, yung nickel. Because if you look at, for example, an electric car, and ang mundo naman, pa-shift na ngayon talaga to electric vehicles, ang pinakamalaking component cost component ng isang electric car nickel would be the batteries. Battery na kailangan ng nickel. Yung battery, kailangan niya ng nickel. Tayo malaki yung nickel natin. Unfortunately, meron lang tayong 2 planta ngayon na Japanese na nagpa-process ng nickel natin. I would say about 80% of the nickel that we export are still unprocessed. Yung 20% na pa-process natin. Kaya ang focus natin and concentration is on the 80% para ma-process natin yan. So, renewable energy, pagkatapos yung ating mining and mineral processing, tapos manufacturing, lalo na yung semiconductors and electronics. Dahil nakita naman natin ngayon, as we digitize, makikita natin ang laki ng mga demand ngayon for electronics and semiconductors. Mukhang nga yan. Very promising yan, Yusek Perry. And speaking of mining, ang gold tumataas. Grabe. Tumataas ang presyo ng ginto. Ang diamond ay bumababa. So talagang dapat medyo magkaroon tayo ng focus dito sa mining. At baka hindi lang nickel, Yusek Perry, ang ating mamina dito sa Pilipinas. Meron tayong copper, meron tayong cobalt. These are very important minerals. So as the world transitions to a more sustainable future. So nakikita ninyo is the future bright for 2025? Tuloy-tuloy lang yung ating pagtutulungan, collaboration and partnership. Sigurado tayo na magiging mas malakas pa tayo ngayong 2025. At banggitin ko lang dahil marami rin nagtatanong sa atin, Joel and Director Che, yung pagpasok ni President Trump sa US, we really feel that it will be net positive for the Philippines. Unlike in other countries in Asia. Kung titignan nyo yung track record niya, kung titignan ninyo yung mga nilalagay niyang mga tao, these are all officials that have a track record of being very supportive to the Philippines.
Okay. Pero tingin niyo ba mag-diversify tayo maliban po sa US, sa ibang bansa? Pwede pa tayo siguro makipag-ugnayan para magkaroon ng karagdagang mga investment at iba pang mga opportunities para sa Pilipinas? Opo, halimbawa ko ngayon, tuloy-tuloy yung ating negotiation ng FTA with the European countries, yung EU, tapos yung UAE, so Europe, Middle East, US, saka East Asia. Ito yung mga focus natin for the coming year. Yusek Perry, siguro para lang din makarelate ng konti yung mga consumers, no? Yung ano po ba yung parang epekto nito sa atin as consumers, itong mga pumapasok na mga investments dito sa ating bansa? Tsaka meron ba kayong datos diyan, Yusek Perry, kung ilang trabaho ang malilikha nitong sinasabi nga pumasok po sa ating investment approval is about 1.62 trillion at ang binabanggit ni Yusek Perry, kadalasan 80% na mga naaprubahang investment po rito ay natutuloy. Ilang mga trabaho ba nalilikha nito, Yusek Perry? Meron ba tayong datos tungkol dyan? Depende ho kasi sa sector yon. So, limbawa ho ito, dahil ang maraming pumapasok po ngayon natin, nasabi natin, renewable energy. Yung direct job generation ho, dito sa renewable energy, hindi siyang laki pagdating sa manufacturing. But, yung indirect effect ho niya ay malaki. So halimbawa ho, dahil meron tayong renewable energy project, marami na ho ngayong pumapasok na manufacturing ngayon dito sa Pilipinas. Kasi dati ho, sinasabi natin na one of our biggest disadvantage is our power cost. Ngayon ho, because of our shift towards renewable energy, sa buong mundo ho ngayon, lahat ng mga major brands are putting a premium towards yung sinasabi ho nating net zero carbon commitment. Ito ho yung mga talagang sila, they are shying away from fossil fuel-based power. So naghahanap po sila talaga ngayon ng mga location sa buong mundo kung saan sila pwedeng mag-manufacture na merong renewable energy. So ito ho yung mga indirect employment generation. Ngayon, bigyan ko kayo ng isang specific example. Nabanggit po natin kanina yung semiconductors and electronics. Ito, high-quality jobs ho itong mga to. Currently, kung titignan nyo, ang baseline ho natin, we have about 40,000 engineers and technicians involved in the semiconductor and electronics industry and their supply chain. Ang projection ho natin, ang target ho natin, by working closely together with the Department of Education, ED, saka TESDA, ang projection ho natin and target is to be able to increase the number of our workforce in the semiconductor and electronics industry from about 40,000 to 128,000 by 2033. Wow. High quality jobs ho itong mga to. High paying, high quality, high paying. Opo. Yan ho, yung mga habol natin. Isang sector pa lang po yun. Nako, yung gandang balita po niyan kasi sa totoo lang yung holistic siguro effect ng pagpasok ng renewable energy, yun ang gusto nating abangan Director She at saka Yusek Perry kasi ang mahal ng kuryente. Yung mga kababayan natin, Yusek Perry, parang yun na lang yata pinaghahanap buhay. Di ba mga utilities na lang po Hindi lang ho kuryente, pati yung gasolina. Ayun, yan yung mga tumataas. Ang laking impact ng renewable energy on all of those. At saka kinakailangan po natin ng mga bagong planta ngayon kasi number one, tayo papunta na doon sa electric cars. Tama po. Siyempre, magsa-shy away na tayo sa mga petrol. Pero, tanong natin kaya bang tustusan ng ating power capacity? Yung pagpasok po ng mga electric car dito dahil makikiagaw po sila Doon po sa, di ba, sa pangangailangan po sa kuryente, nang ayon po ay kulang na as far as household requirements are concerned, Yusek Perry? Pero nakikita naman ho natin, magiging on-stream itong mga renewable energy projects ho natin. Kagaya ho yung solar power project na binanggit ko kanina. That would be 3,500 megawatts. At saka ang phase 1 ho niyan, ang phase 1 ho niya, complete implementation ng phase 1 would be 2026, tapos 2027, pati na ho yung phase 2. So by 2027, from this solar power project alone, we will have 3,500 megawatts na kuryente na dadagdag sa ating capacity. Isang example lang ho yun ng isang project.
You know. Okay, very good. Unless meron ka pang tanong, Director Shep, at as of now, siguro sa mga susunod na bagamat ito ang aming farewell episode, pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, pwede ka naman siguro namin hatakin, Yusek Perry, para malaman natin kung ano mga development sa investment side. Ano? Anytime, Joel, saka Attorney Che. Sabihin ko lang, no, ito panawagan sa ating sa mga Filipino youth. Tignan nating mabuti ang mga opportunity sa mga tinatawag nating green jobs. No? Ito ho yung mga trabaho na, halimbawa ho ngayon, yung ating mga seafarers. Kung dati ho, halimbawa, dun sila involved sa offshore drilling operations from petroleum. Ngayon ho, nakikita natin, involved na sila sa pagtatayo ng mga offshore windmill projects. So yung pivot ho natin from the regular jobs to green jobs, tapos tignan din ho natin yung semiconductors and electronics as very viable career options for our Filipino youth. Yun lang po. Alright, Yusek Perry, advance 2025 to you. Mag-ingat ka. Salamat. Din po. Thank you, Yusek. Happy New Year. Si Undersecretary Seferino Rodolfo, Industry Development and Investment Promotions Group ng DTI, mga kapuso, very promising. Hilingan, walang pinoprotektahan.